Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa great introduction na iyon. So, para dugtungan din iyon, nung nalaman ko po na na magsusupply ng preacher or magsusupport ng preacher dito sa Redeemed by Grace. Tama ba? Tama, no? Redeemed by Grace. RGBC. Di pa ako nagdalawang isip. Si Pastor Diego ay nakukwento na rin naman na sa akin nila Pastor Eli, nila na Brother Ezek. And yan, kaibigan ko yan, si Brother Mark. So, ayun. Yes kaagad yung aking sagot sa kanila. And yeah, it is with great opportunity and privilege na nandito ngayon sa inyo para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Anyayahan ko po tayong lahat na kung maaari ay tumayo para po sa pagbabasa ng ating text ngayong hapon na ito. Let's open our Bibles to the book of Galatians chapter 1. Magbabasa po tayo simula verse 1 hanggang verse 9. Galatians chapter 1 verse 1 hanggang verse 9. Ako po ay magbabasa sa English Standard Version. Kung nandun na po tayo, basahin po natin ang perpekto, hindi nagbabago at hindi nagkakamaling salita ng Diyos. Paul, an apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead, and all the brothers who are with me, to the churches of Galatia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of God and Father, to whom be the glory forever and ever. Amen. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one who preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Tayo po ay makakaupo na. Let's all be seated para sa panandaliang panalangin. Heavenly Father, we lift up unto you the preaching of your word this afternoon. Naway mai-deliver ito with power, with confidence, sa tulong ng banal na Espiritu, at mag-convict sa amin to cultivate graces at sa mga hindi pa sumusuko at nananampalataya sa aming Panginoong sa Kristo, naway ito ang araw ng kanilang kaligtasan. Salamat po sa Panginoon ni Jesus. Amen. During the COVID-19 pandemic, reports circulated that official case numbers were intentionally inflated. Ang asawa ko po ay nurse at may mga kaibigan ako na na-hospitalized noong pandemic. So the effect was fear-driven. May mga tampered numbers na hindi totoo, reported numbers of cases, nirecord na lang as COVID cases pero hindi talaga. So, the effect was fear-driven policies, mandatory vaccinations, restrictions, and pressures on people choices. And one tragic case na nagngangalang Ontal Charlene Vargas, a 43-year-old Filipino domestic worker in Singapore, after receiving a booster shot required by mandate, she suffered complications and passed away. Her story reminds us that when numbers or narratives are twisted, lives are put at risk.
Fake news is harmful, it manipulates, pressures, and often leads to painful consequences. Dito po sa aking manuscript, naglagay ako ng link. Kung gusto niyo naman ng copy dito, ay pwede ko pong i-send kay Pastor Diego yung link ng balita na iyon. Now, bakit ito relevant? In the same way, the churches in Galatia were pressured by a false narrative. They had received the true gospel that salvation is by grace, through faith in Christ alone, and that everyone who believes in our Lord Jesus Christ is made right in God's sight, something the law of Moses could never do. But the Jewish professing Christians, known as the Judaizers in their time, spread what we call in our time fake news. So fake news sa kanila, fake gospel sa kanila, fake news sa atin, at yung fake news nila, fake gospel sa kanila until now, tinatawag pa rin natin yung fake gospel or false gospel, insisting that circumcision was necessary for salvation. Just like fake news during the pandemic, this distortion created confusion, pressure, and even destruction. That's why Paul writes with such urgency to the churches of Galatia, because turning from the different gospel to a fake one doesn't just mislead, it endangers the soul. Ito ay nagpapahamak sa kaluluwa. At sa verse 1 na binasa natin kanina, Paul begins his salutation by asserting his authority. And Paul is not being insecure here about his credentials, but making clear the legitimacy of his gospel. Paul sets the stage by emphasizing na hindi niya natanggap ang kanyang apostolic commission sa kahit sinong tao. Rather, he asserts that he was commissioned and taught directly by the risen Lord. Makikita natin yan sa account ng Acts 9 when Paul, on the road to Damascus, the risen Lord appeared to him, turning him from the former persecutor of Christians, to a messenger of the true gospel. Ang kanyang authority was a divine calling from the Lord. Therefore, to reject Paul is to reject Christ and God the Father who raised Jesus from the dead. To reject the gospel proclamation as proclaimed by Paul is to depart from God. Kaya ang purpose ng ating mensahe ngayon, ang layunin nito, ay ipakita na ang pagkatawag ng Diyos sa atin sa biyaya ni Kristo ay siyang magpapanatili sa atin na patuloy na nakaasa sa nag-iisang ebanghelyo upang sa araw-araw na pag-consume natin ng ebanghelyo na ito ay makatagpo tayo ng lakas at kasiyahan kay Kristo at mapangalagaan ang ating mga kaluluwa laban sa pekeng ebanghelyo na nagnanais maglinlang hindi lamang sa loob ng ating tahanan kundi maging sa iglesia na kung saan nandito tayo ngayon. So ang message natin ngayong hapon na ito, ang tunay na ebanghelyo, ang tumawag sa mga tao para sa kaligtasan. Kaya ang sino mang sumunod o mangaral ng peking ebanghelyo ay may nakaabang na banta o kaparusahan. In English, the true gospel calls people unto salvation. Therefore, anyone who follows or preaches a false gospel faces the threat of a curse. At i-extract po natin ito sa 2 punto para sa ating first point, the true gospel that called the Galatians. At sa second naman, the fake gospel that fooled the Galatians. So madali lang tandaan, the true gospel that called the Galatians, and pangalawa, the fake gospel that fooled the Galatians. At para sa quick overview lang, before we start sa ating first point, so Galatia was the region where Paul carried out his first missionary
journey, establishing several churches. Later, he wrote this letter to correct false teachers who claimed that Gentile believers must follow the law of Moses to be saved. So, Paul defends the true gospel that we are justified by faith in Christ alone, not by works, not by circumcision. So, Paul reminds them of their freedom in Christ, calls them to live by the Spirit, and affirms the unity of all believers in Him. Kaya para sa ating first point, I believe it is very, very, very important na malaman natin ang former na buhay ng mga taga-Galacia. Puntahan natin sila, no? Bisitahin natin sila. Sinabi sa Galatians 4 verse 3, ang mga Jews daw were slaves to their legalistic reliance on the law, their basic external observances like circumcisions, dietary laws, and rituals. At sa mga Gentiles naman, sila ay under sa slavery ng kanilang mga idols. Sa Galatians 4:8, kaya hindi na nakakapagtaka sa mga Gentiles doon sa Galatian, di na nakakapagtaka na noong naroon sina Pablo at Barnabas sa Lystra, isang region sa Galatia, at napagaling ni Pablo ang isang lalaking crippled ang paa. Matapos makita ito ng karamihan, sila'y sumigaw sa kanilang sariling wika. Sabi dito, ang mga taong ito ay mga Diyos. They are gods na nag-anyong tao. Kaya tinuring nila si Barnabas bilang si Zeus at si Pablo bilang si Hermes. Sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. So noon may templo ni Zeus sa labas ng bayan, kaya't ang pari ng templo at ang karamihan ay nagdala ng mga toro at korona ng bulaklak sa pintuan ng bayan, at naghanda silang maghandog ng mga alay para sa mga apostol. So makikita natin yung problem, no? For the Jews, Judaizers, for the Gentiles, alipin sa kanilang idolatry. Yan ang kalagayan na nadatna ni Pablo at Barnabas sa Galatia. Mga Hudyo na enslaved sa kanilang self-righteousness at mga Gentiles na enslaved sa kanilang idolatry. In short, mga enslaved sa kanilang kasalanan. At sa ganyang kalagayan, nalalaman natin na walang tunay na kapayapaan sa Diyos. Sinabi ni Jesus Christ, di ba, na those who practice sin are enslaved of sin. At lahat po tayo ay nanggaling doon sa dominion ng kasalanan before we have been set free doon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Before tayo na justified, we were once enslaved sa ating mga kasalanan. So paano sila nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos at kalayaan sa kanilang kasalanan? Well, the gospel of grace that was proclaimed unto them freed them from their bondage of sin. At napaka-imposible na hindi makita ng mga taga-Galacia ang malinaw at kagandahan ng gospel truth na ito. Sabi ni Paul sa verse 4 ng ating teksto ngayon, Jesus, rescue us from this evil world. So paano sila na-rescue ni Kristo? Sabi ni Paul, by giving His life for their sins. So the word for means on behalf or in place of, substitutionary. Naniniwala ako na naunawaan ito ng mga taga-Galacia na ang kamatayan ni Kristo ay hindi lang isang general na sakripisyo. Familiar tayo doon sa universal atonement na concept. I believe na ang natanggap na ebanghelyo at katuruan ng taga-Galacia ay yung tinatawag natin na particular atonement. Ito ay substitutionary.
in place of. Malinaw yung language ni Paul, no? By giving his life for their sins. Hindi ito general atonement or unlimited atonement. Ito ay limited, particular atonement. And this gospel of grace gave them peace with God the Father. Ganito sinabi ni Paul sa kanila. Sabi ni Paul, "Brothers, listen. We are here to proclaim that through this man, Jesus, there is forgiveness for your sins. Everyone who believes in Christ is made right in God's sight." Something that the law of Moses could never do. Ulitin ko po, everyone who believes in Christ is made right in God's sight. Something that the law of Moses could never do. At ito ang mag-cause dapat sa atin ng pagkamangha. Wow! What? Ako ay aariing matuwid by only believing in Christ? And this is what we call yung rich doctrine of justification by faith. Ipinipicture natin ito as a courtroom scenario na sa courtroom ng Diyos, inilatag ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ang mga tao sa taga-Galacia ay guilty sa kanilang mga kasalanan, leaving them without defense, without an apologetus. Wala silang maidadahilan sa Diyos at nakaabang na ang martilyo na magpopronounce sa kanila na guilty. Guilty of what? Guilty of death penalty. Pero willingly may pumagitna. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesus na kusang namatay in behalf. Yung sa language ni Paul, for their sins, in behalf sa mga taga-Galacia. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ibig sabihin, pagtitiwala, pag sinabing pananampalataya, ito yung pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang perpektong katuwiran na kailanman hindi natin magagawa at sa kamatayan niya na nagbayad ng ating mga kasalanan, ang martilyo na nakaabang para i-pronounce na tayo ay guilty, ay idineklara ng Diyos na matuwid dahil kay Kristo Jesus. At sino yung pinronounce na guilty? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa atin, walang double jeopardy. Kung sinabing double jeopardy sa batas or sa accounting, ito po yung meron tayong utang and then binayaran na ni Kristo, pero meron pa tayong pangalawang kabayaran doon sa impyerno. Hindi. Kaya rich ang doctrine of justification and substitutionary atonement. Dahil yung kamatayan ni Kristo doon sa krus, ito ay binayaran niya in full. Ito ay binayaran niya in full. At in-apply ito ng banal na Espiritu sa mga elect before the foundation of the world. In-apply ito ng banal na Espiritu noong tayo ay nanampalataya kay Kristo. So yung tinatawag natin na doctrine of union with Christ, applicatory union, yun po yung in-apply ng banal na Espiritu, yung redemption ng ating Panginoong sa Kristo, His substitutionary death on the cross, in-apply when we exercise our faith. So, gaya ng natanggap na kapayapaan at kalayaan ng mga taga-Galacia, ito rin ang natanggap natin mula sa Diyos. Ang hindi nagbabago na mensahe na ebanghelyo. Ang ebanghelyo na simple at madaling makabisado, ang ebanghelyo na klaro at madaling intindihin. Sa aming family worship, Monday to Wednesday, kami po ay nag-undergo ng series. Nasa Matthew kami ngayon. Pero pag Thursday and Friday, kami po ay nagdo-doctrinal.
At isa sa mga natackle na namin na mga doctrinal topics ay yung substitutionary atonement and justification by faith. And my kids, they can articulate it well. So, yun ang blessings ng gospel, no? Hindi siya mahirap intindihin, madali siyang intindihin. Pero while we believe na madali nga siyang intindihin, but even the most intelligent person in this world, kung hindi siya kinilusan ng banal na espiritu para manampalataya, hindi siya mananampalataya, no? And so, sa ganong motivation, we rely on the power of the gospel. Nakaasa tayo sa evangelism, sa preaching, sa ministry, hindi sa kakayanan ng pastor, hindi sa kakayanan ng preacher, hindi sa kakayanan ng online preacher, street evangelist, kundi sa kapangyarihan lamang ng ebanghelyo. Kaya kung may pagkakataon sa ating buhay na para bang lugmok tayo sa kalungkutan dahil sa ating natitirang kasalanan, ito ay nagdudulot sa atin ng depression at ang resulta, imbis na agarang paglapit kay Kristo, ay nagsiself-medicate tayo. For example, ang nais kong immortify na sin ngayong hapon na ito is yung sin of self-medication. At ang example ko sa self-medication is kapag ang isang mananampalataya ay nahulog sa tinatawag nating sexual sin. Or ang example natin dito is yung sin of pornography, yung panonood ng mga malalaswa. And the way to combat that sin ay hindi lamang sa pag-resist ng temptation. Yes, we resist the temptation of sexual sin, pero dapat meron tayong kinocultivate na positive virtue. Yes, we resist it, pero hindi tayo nagsa-self-medicate. After resisting, magtatago ka lang sa kwarto at wala kang gagawin. We resist by fighting it sa pamamagitan ng pagme-meditate din natin sa salita ng Diyos. Kinocultivate natin sa ating mga puso yung rich doctrine of union with Christ, yung binanggit ko kanina, na I have been chosen before the foundation of the world. Ako'y inalayan ng buhay ng aking Panginoong Jesucristo at ako'y mananampalataya ngayon. In-apply sa akin ng banal na Espiritu yung ginawa ng aking Panginoong Jesucristo doon sa cross. If we meditate those truths, I believe sapat ang Ebanghelyo para i-remind tayo na dapat lumayo tayo hindi lang sa kasalanan ng sexual sin, pero ito ang pinili kong immortify na sin dahil ito ay nakatago kasi. Ito ay nakatago. Hindi ito, madaling i-judge yung mga palaaway sa Facebook. No? Madaling makita yung mga palaaway sa Facebook. Kagaya ko. Madaling makita sila, madaling mapansin, madaling i-virtue signal, pero yung mga hidden sins kagaya nito, ang hirap i-probe. Malalaman na lang natin, nag-apostate na si kapatid. And sa digital world natin ngayon, kailangan natin ito. Kailangan natin mapaalalahanan na ang bigat ng kasalanan na ito. Ang apostasy, kagaya na nangyari dito sa Galatia, nagkaroon kasi ito ng apostasy dahil may natanggap silang ebanghelyo, ngunit nakarinig sila ng ibang ebanghelyo, at dahil too good to be true ito, sila ay nabaling ang kanilang atensyon. So wag tayong mag-self-medicate. Mag-reflect tayo doon sa reality ng gospel na natanggap natin. So ang manner ng pagtalikod dapat natin sa kasalanan ay pagtakbo o paglapit kay Kristo, our great high priest. Sa lumang tipan, ang mga pari ay nag-alay ng mga hayop para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan ng Israel. Halimbawa, ang dugo ng tupa o baka ay pinapahid sa altar. Ang kasalanan ng tao ay pansamantalang naitabi sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Ang pari ay gumawa nito. Ang gumawa nito,
kumakatawan sa taong nagkasala at tanging Diyos lang ang tanging sa Diyos lang nakalaan ang sakripisyo. Ngunit kahit gaano karami ang inihahandog na hayop, hindi ito kailanman nagiging sapat. Hindi permanente ang cleansing ng conscience ng mga tao noong time nila. Ngayon, si Kristo na ating mediator, hindi siya nag-alay ng hayop, kundi siya mismo ang naging alay at sakripisyo. Siya yung nag-alay, siya rin yung naging alay. Ganap at perpekto. Sa kanyang dugo, ganap ang kapatawaran. Sa kanyang kamatayan, ganap ang paglilinis sa ating mga conscience, sa ating mga kasalanan. So bilang challenge sa atin, no, let us avoid self-medication. Tama ang mag-self-examine. But if you are honest sa iyong self-examination, after your self-examination, if you're honest, na probe mo na ikay guilty sa nagawa mong kasalanan bilang isang mananampalataya, hindi mabuti na ikaw lang din yung mag-cure niyan. Kailangan mo ng ebanghelyo. Agaran kang humanap ng comfort sa gospel. May pastor ka. Kung ikaw ay kabilang dito, may pastor ka. Lumapit ka sa iyong pastor, magpa-counseling ka. Mahirap labanan ang sexual sin na mag-isa. Seek counseling sa iyong pastor. At bilang application sa atin mga kapatid, we will never graduate on the gospel kapag tayo ay bumabagsak ang ebanghelyo sa tuwing nare-remind tayo every Lord's Day. Ang ebanghelyo ang tumatawag sa atin para bumangon kapag tayo ay bumabagsak. Kapag tayo ay nagtatagumpay, ang ebanghelyo ang tumatawag sa atin para magpakumbaba at ariin ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kapag tayo ay nahihirapan, ang ebanghelyo ang tumatawag sa atin para lumapit kay Kristo at magtiwala sa kanyang tinapos na gawa. At para sa ating second point, the false gospel that fooled the Galatians. Basahin ulit natin yung verse 6. Sabi ni Paul, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed, as we have said before. So now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. What was the false gospel that fooled the Galatian believers? Sa Acts 10, mababasa natin ito, Council of Jerusalem. Sabi doon, unless you are circumcised as required by the law of Moses, you cannot be saved. Yun yung false gospel na lumalaganap sa time nila na kayong mga Gentile believers, hindi mga second-rate Christian lang kayo. At kapag hindi kayo nagpatuli, mga Judaizers, yung mga nagpipreach sa kanila, hindi kayo tunay na ligtas. Hindi kayo tunay na Kristiyano. Bilang mga Christians, dapat magalit talaga tayo sa false gospel. So this is gospel plus circumcision. Faith in Christ plus circumcision. This is very, very dangerous. Imagine, no, may iniinom ng fresh, healthy, living water ang mga Gentile believers sa Galatia na galing mismo sa fountain of life. Now, ang ginawa ng mga Judaizers ay hindi lang sila simpleng nag-offer ng alternate na water or flavored water that would entice the taste buds of these Gentile believers. Hindi sila basta nag-offer, ito mas masarap to. Ang ginawa ng mga Judaizers ay kumuha sila ng parehong tubig na iniinom na ng mga hintil straight from the fountain of life
at nagdagdag sila ng chemical to improve its taste. At sinasabi, okay, ito, galing din ito sa Fountain of Life, pero dilagyan ko ng flavor para mas masarap. At yun yung inoffer ng mga Judaizers sa mga Hintil na believers sa Galatia. Basically, the Judaizers were saying na ang gospel ni Paul ay kulang. Hindi ito totoong nakakapagligtas. Kailangan itong dagdagan ng circumcision para maging isang tunay at first-class Christian ka. Sabi ng isang commentator, si Philip Ryken, the Judaizers wanted to add something to Paul's gospel of free grace. In their thinking, yes, Paul's preaching is fine as far as it goes, but we've been worshiping God for a long time, a lot longer than you Gentiles. In fact, we've been keeping the law of Moses for over 1,000 years. And you know what Jesus said? He said that He did not come to abolish the law, but to fulfill it. If you want the full gospel, you need to be circumcised in order to get it. Gaya ng isang scam sa panahon natin ngayon, it was too good to be true. And sadly, ito ang naglinlang sa mga hintil na mananampalataya sa Galatia. And the weight of Paul's astonishment is yung pagiging quick ng pagtalikod nila. Sa generation natin ngayon, ang apostasy ay sobrang gradual. Kaya pinili ko na i-mortify yung sexual sin kasi sobrang gradual ng pagtalikod ng isang nag-profess ng pananampalataya kay Kristo, then magugulat ka na lang. Kaya nakakagulat, di ba? No? Nakakagulat din. Gradual pero nakakagulat. Pero mas nakakagulat yung kay Paul dahil how quickly they are deserting, abandoning, betraying, and turning away from God who called them by the grace of Christ and are turning into a different gospel. Parang natanggap nyo ito, inibig nyo ito, minahal nyo ito ng husto. Pero ang bilis. Tinalikuran nyo ito kaagad, yung sinasabi nyong minahal nyo rin, tinanggap nyo rin, inibig nyo rin, ng buo ninyong puso. Pero ang bilis ninyong talikuran. Paul was utterly shocked. Talagang pinag-aralan ko yung term na ginamit ni Paul kasi parang ironic eh. Negative na effect siya, pero ang ginamit na term is astonished, amazed, marvel, shocked. Di ba ito yung mga ginagamit natin na terms pag na-amaze tayo sa theatrics, like for example, magandang animation ng movie. Amazing! No? Pero nung pinag-aralan ko tong text ni Paul, ironically, bakit ito yung ginamit ni Paul noong time na yon? So, doon siya rooted sa kung gaano kabilis yung pagtalikod ng mga mananampalataya noong time na yon. So meaning noong sinulat ni Paul itong letter na ito, yun ang kalagayan talaga ng kanyang damdamin. Siya ay nagulat, utterly in disbelief of what happened. If we read the account sa book of Acts, no? Paul with his own blood, sweat, tears, Paul ministered to this church only now to see them abandon the gospel they once cherished. And in their turning away from the gospel, they are turning away from God. If you are familiar sa account ni Paul, kinaladkad si Paul na hanggang sa mamatay, kulang na lang mamatay siya. Pero hindi na pinakita yung process doon. Pero of course, kinuha siya ng mga mananampalataya. And then kinabukasan, nakabangon siya at nag-ministry pa uli siya. Ang tindi, no? Dapat magbigay sa atin ng encouragement yon. Sobrang relax na ng buhay natin ngayon kumpara sa buhay ni Paul, lalo na sa ating mga ministers of the gospel. And now,
until sa generation natin, nagpapatuloy ang pag-pervert sa ebanghelyo. Iilan na rito yung mga sumusunod. I will be enumerating some false gospel na nagkalat, lalong-lalo na sa social media generation natin ngayon. Gospel plus speaking in tongues. And recently lang, may napanood talaga ako na if hindi ka nag-speaking in tongues, you are not a Christian. Dito sa manuscript ko, ang light pa nga ng sinabi ko dito eh. Dahil second-rate Christian ka kapag hindi ka marunong mag-tongues at mag-exercise ng spiritual gifts. By the way, they are kabilang sa department na tinatawag nating hyper-charismatics. Second, gospel plus magbigay ka para yumaman. Nagpe-preach ba si Pastor Diego? Hindi naman, no? Ayan. Nung araw. Di ba, no? So, gospel plus magbigay ka para yumaman. Kilala natin as prosperity gospel. Gospel plus baptism. Unless na mabaptize ka, ay hindi ka maliligtas. May nakadebate ako nito. Ang pangalan ng kanilang grupo ay Church of Christ AD 33. Gospel plus church membership. Sa church lang namin, may tunay na kaligtasan. Sa church lang ng RGBC, may tunay na kaligtasan. Sa RBCM, hindi. Yan. Para mas concrete yung example. At alam natin na may INC. Di ba no? While biblical, yung terminology na there is no salvation outside of the church, ayun po ito tumutukoy sa universal church. And even locally, na kung ikaw talaga ay nagpo-profess na ikaw ay ligtas, be a part of a local church or else you are in disobedience. Gospel plus obedience to the sacraments. Roman Catholic. Gospel plus King James only. Anong translation ng Bible dito? Di ba no? So, yan. Merong churches na ang KJV or King James version of the Bible, ang salita ng Diyos, at kapag iba yung hawak pa na Biblia, hindi yan inspired. At kapag may mga ganyan nangangaral, that's an example of a false gospel. So lahat ng uri ng fake gospel sa generation natin, at ito ay merong matindi na banta. Sabi sa verse 8 and 9, "But if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed." And I can only imagine na noong binabasa siguro itong letter na ito ng mga kapatid doon sa church nila, after hearing the part, "Let him be accursed," ay nagkaroon siguro ng total silence. Yes, total silence, because there is only one gospel, dahil meron lang isang Savior. May isang gospel lang kasi meron lang isang Savior. Tim Keller paraphrased this in his commentary, "If anybody is preaching to you a different gospel other than what you accepted, let them be eternally condemned." Paul did not exclude himself. Hindi niya sinabing, "If anyone except me," isinama niya yung kanyang sarili. Anyone, kahit messenger from heaven pa ang bumaba at mangaral ng gospel contrary sa narinig at natanggap ninyo, siya ay sumpain. So even Paul cannot alter, revise, or add anything to the message of Christ. It is God-given message, unchanging and unchangeable. The good news of justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone, is the only gospel that we have. Sabi naman ni Philip Ryken, "Anyone who says anything different, Paul doesn't care who you are. You deserve to go to hell. There is no other gospel. There has never been any, and there will never be any." Ang ebanghelyo ay totoo, hindi dahil si Paul ang source or may dala-dala nito. Totoo ang ebanghelyo
Dahil bago ito naging mensahe, ito muna ay naging isang importante, mahalaga, totoong nangyari sa kasaysayan na merong isang Heso Kristo na pangalawang persona ng Trinidad, eternally begotten, naging tao na hindi nawala ang kanyang pagkadiyos, gumawa ng kabutihan, nangaral patungkol sa kaharian ng Diyos, at hindi siya tinanggap ng kanyang bayan, siya ay pinahirapan, namatay, inilibing. Salamat dahil hindi siya nanatiling nakahandusay sa libingan. Siya ay nabuhay mag-uli para sa ating justification. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay aariing ganap. So itong gospel na ito, itong reality ng gospel na ito ang fuel na magpapatibok palagi ng engine ng ating mga puso para labanan ang maling katuroan. Nawa itong gospel na ito yung magbigay sa atin ng lakas upang manggigil at magalit sa mga false gospel na ipinipreach sa henerasyon natin ngayon. Pero alam ninyo mga kapatid, kahit kabilang na tayo sa isang reforming church, we still have the tendency to add something to the gospel. And hear me out on this. Magandang sin na immortify ito. We add something to the gospel when we bind the conscience of our brothers sa pamamagitan ng ating mga preferences. It is gospel plus preferences. Ano kaya itsura nun? No? Ang short term na ginagamit doon is what we call legalism. Legalism. And we also have to emphasize na yung licentiousness ay sin din. Ito ay pag-a-add din sa gospel, kung hindi pagbabawas. Kasi yung licentiousness is antinomianism naman. Itong legalism is adding to the gospel. So anong itsura ng legalism? Ito ay kapag tinawag nating kasalanan ang hindi naman kinokondemn ng scriptures. So ano itsura nito? By the way, sa Lord's Supper namin, hindi ko alam kung ilang percent yung alcohol content nun. Pero ang aming Lord's Supper, ang wine na ginagamit namin ay meron talaga siyang alcohol content. Oo, and meron talaga mga churches na kinokondemn ang pag-sip, even pag-sip ng alcoholic beverages. No? At kapag ganun yung nangyayari, nagiging kagaya tayo ng mga Judaizers na nagdadagdag tayo sa Ebanghelyo. Suriin natin ang ating mga puso na hindi tayo mahulog sa tinatawag nating legalismo. Legalismo, yung tawaging kasalanan ang hindi kinokondemn ng Scripture. At ang illustration na ginagamit ko dyan is yung ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaupo sa kanyang trono. At ang ginagawa ng mga legalismo ay tinatanggalan niya ng korona ang ating Panginoong Jesucristo at isinusuot niya ito sa kanyang sarili at sinasabihan niya, ating Panginoong Jesucristo, tayo ka muna dyan, ako ang uupo sa trono. Ako ang magdadagdag ng batas sa kung anong susundin ng mga kapatid namin sa iglesia. Ganong katindi ang sin of legalism. Kaya mga kapatid, therefore, ang tanging remedy lang sa sin of legalism ay ang nag-iisang undiluted gospel na nagbigay sa atin ng totoong kalayaan sa legalistic nature ng Judaismo. Every time we add something to the gospel, sa totoo lang, we are troubling ourselves. Sa totoo lang, first and foremost, before we trouble the conscience of other brethren, yung sarili muna natin yung binabagabag natin. Because we know na preference ko lang naman yung pinaglalaban ko sa kapatid. Pero ginagawa ko itong rule sa kanya. Ipinapatong ko sa kanyang ulo. At ibinabind ko ang kanyang conscience.
Yung kapatid ko, pinalaya na ni Kristo. Pero ang ginagawa ko, ginagapos ko uli siya sa ugali kong legalismo. So we have to be mindful sa threat ng false gospel. It will creep inside a local church, lalong-lalo na kung hindi faithful ang pangangaral ng Ebanghelyo. Nakafocus sa do's and don'ts. Hindi na ma-magnify yung freedom na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ang challenge sa atin, mga mananampalataya, naway mag-grow pa ang knowledge natin sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong magtamad sa ating mga individual studies. That's number 1. Magbasa tayo ng mga theological books. Hindi tayo anti-intellectual. Ini-equip natin yung ating mga sarili. Hindi natin totoong masamba ang ating Diyos kung hindi natin talaga siya totoong kilala. Kasi may mga taong nagsasabi na as the Spirit leads lang. Pero kung hindi natin totoong kilala ang ating Diyos, hindi natin siya masasamba accurately. And I assume sa church na ito ay pinapangaral talaga ang ating Panginoong Hesukristo. And that's the reason why nasasamba ninyo ng maayos ang ating Diyos. Aralin natin ang rich doctrine of union with Christ, substitutionary atonement and justification by faith. Dahil may mga naririnig din ako na itong mga subject na ito ay pang-seminary lang at iba ang tinuturo kapag local church na. Dapat pag local church, yung madadali lang. Hindi po intimidating itong subject na ito. Sabi ko nga, yung mga anak ko kaya nilang i-articulate. So, pagdating sa mga gospel truths na ito yung ating i-recover sa ating Christian life. So, challenge din sa ating mga parent, kasama ako, na may mga anak na nag-aaral sa schools na hindi Christian curriculum. Ang mga anak ko ay public school sila. So, challenge din sa ating mga parents. Remember this, ang gospel-immersed family worship ang nag-guard sa kaisipan ng ating mga anak para hindi ito agad-agad ma-penetrate ng false gospel ng mundong ito. Ano ba yung mga false gospel ng mundong ito? Yung mga lumalabas sa telebisyon, si Visceral, Vice Ganda. Yun yung totoong pangalan niya, diba? Si Visceral, that's the false gospel of this world. Basically, yung mga kasinungalingan sa mundong ito. Pagka nandun sila sa school nila, kung ano-ano mga sinasabi ng mga kasamahan nila sa school. At di natin sila nababantayan. Paano yun? Ang time lang natin sa kanila, yung pag-uwi natin galing trabaho. Paano yun? So, ang gospel-immersed family worship ang nag-guard sa kaisipan ng ating mga anak. Yes, may room yung mga do's and don'ts para sa ating mga anak, pero i-immerse natin sila sa richness ng katuruan ng Ebanghelyo na sila iaariin lamang ganap kung sila ay mananampalataya kay Kristo. Palagi kong binabanggit sa mga anak ko, tuwing naglo-Lord Supper kami sa RBCM, sabi ko sa kanila, mga anak, sa tuwing nilalagpasan kayo ng tinapay at ng kopa, ito ay reminder sa inyo na may nakaabang na banta sa inyong buhay. Na hanggat hindi kayo makakapag-partake nito, ay walang kasiguraduhan sa inyong buhay. May banta na paghahatol. Kaya sa mga hindi pa mananampalataya, narinig ninyo kung gaano kabigat ang kahatulan ng sino man na mga ngaral at makikinig o susunod sa false gospel. Kaya kung narinig mo ang pagtawag ng Ebanghelyo ngayong hapon, naway tumugon ka. Stop contemplating whether or not you can be righteous in God's sight because you cannot. Tanging sa pagtitiwala lamang sa katuwiran ni Kristo, magkakaroon tayo ng perpektong katuwiran. Salamat sa Panginoon at dito ka dinala sa iglesyang ito na naniniwala ako nangangaral ng tunay na Ebanghelyo. Salamat, kaibigan, at dito ka dinala
ng Diyos at hindi sa INC, hindi sa Roman Catholic, hindi doon sa mga binanggit ko na kapag hindi ka nag-speaking in tongues ay hindi ka ligtas, kung hindi ka naniniwala na King James lang yung salita ng Diyos ay hindi ka maliligtas. Salamat at dito ka dinala, kaibigan. Tanawin mo ito na malaking oportunidad at probidensya na salamat at dito ako dinala ng Diyos at nakapakinig ako ng totoong ebanghelyo linggo-linggo. At bilang aplikasyon para sa atin, mga mananampalataya, kung immerse tayo sa tunay na ebanghelyo, may hirapan mag-penetrate sa loob ng ating iglesia at sa ating tahanan ang false gospel dahil informed tayo sa true gospel. Hindi kailanman magiging matamis sa ating panlasa ang false gospel. Ang preskong tubig ng ebanghelyo na galing sa bukal ng buhay ang magbibigay lang ng tunay na satisfaction sa ating nauuhaw na kaluluwa. Hindi kailanman tayo magkakaroon ng overdose. Guys, consume the gospel daily. Hindi kailanman magkakaroon ang ating kaluluwa ng overdose. Yung sinasabi nila na lagpas langit, walang ganun. Walang ganun. Walang overdosage sa gospel. Consume the gospel daily, hourly. Consume the gospel. It will make you mature in faith. It will lead you to a higher, deeper doxology worship sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe mo ngayong hapong ito. We worship you sa person ng aming Panginoong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay at sa banal na Espiritu na nag-apply ng redemption sa amin mga puso. Salamat o aming Diyos Ama dahil sa mga mananampalataya dito, sila ay pinili mo na before the foundation of the world. Salamat dahil may Jesucristo na namatay on their behalf. Salamat sa banal na Espiritu na nag-apply ng kanilang kaligtasan. At sa gospel na i-proclaim ngayon, naway makita ng mga unbelievers na nakapakinig dito, sa mga hindi pa sumusuko. Sana, ito na yung araw ng kanilang kaligtasan. Lumapit sila sa aming Panginoong Jesucristo before pa maging huli ang lahat. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.